Alright, praise God. Praise God po sa salita po ng ating Panginoon. Praise God sa, kumbaga, sa inawit na kanta at sa mga awitin din na makinanta po natin sa ating Panginoon. Good morning po! Good morning. We praise God for this day. We praise God for this wonderful day na makasama po ang bawat isa. And we also praise God that this month is we emphasize po at we study about a mission. And last Sunday kumbaga we will na-tackle po natin, napag-aralan po natin yung patungkol po sa kalagahan na pag-involve dahil sabi ko nga po 2 months po natin na ididiin yung about sa missions. Diba? 2 months po natin didiin yung about sa missions, that yung missions is not just only na sa isang aspeto, but we pray as a church, as an individual, na tayo po ay ma-involve, makapag-engage sa 7 C's o 7C na ini-emphasize po natin. Which is what? The campus, the clan, the corporate, or the company, di ba? And then, the Christ body, di ba? Ano pa? Community, church. So yan po yung mga dapat po natin na bigyan diin bilang isang mananampalataya. And I hope and I pray that all of us, when kumbaga tayo po ay mag-journey dito sa pag-aaralan po natin, I hope kasama po kayo. If not, baka sa pagdating na ng Panginoon, ano kaya ang sasabihin niya? I hope and I pray that all of us will evaluate ourselves as individual, also evaluate ourselves as a church. Is this church aligned doon sa mission? Or this church is a lukewarm church? Hindi mo alam kung committed ka ba o hindi. And I hope and I pray that these 2 months will challenge us, will encourage us na bilang isang mananampalataya, we will commit ourselves, we will journey ourselves kung ano ba talaga ang mission ng isang church. Right? Mission ng isang church. And very challenging siya is because we have a visitor. Kaya please bear with me. Na sa oras po nito, I try my best na I can speak English. So whole sermon po natin, but we also, kung di ko po kaya, si ma'am na bahala na mag-translate po dito po sa ating pag-aaralan. Alright? Dito po sa ating mga pag-aaralan. So, this Sunday, we will talk about the clan. At sabi nga po sa Joshua, di ba? Sa Joshua 24:14 to 15, and ang title God's message is very obvious, is what? As for me and my house. But that is an incomplete sentence. Right? Because gusto ko po i-challenge ang bawat isa. As for me and my house, ano ang gagawin mo? As for me and my house, anong ikukumit mo sa Diyos? Or hindi ka magkukumit? So, let us read God's message, Joshua 24 verses 14 to 15. Kung meron po kayong mga Bibles and a Bible up, please open it.
At basahin po natin ito at dito po ang ating version po is ESV version. So sabi po dito, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt and serve the Lord. Verse 15. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Whether the gods of your fathers serve in the region beyond the river, or the gods of Amorites in whose land you dwell. But in the last phrase, but, sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Let us pray muna po. Let us pray. Father, salamat po muli sa oras na ito na pinagkalab niyo po sa amin. We are so thankful, O Lord, for this day. We are so thankful, O Lord, for this people. And we are so thankful, O Lord, for your word. And we pray, O Lord, that your Holy Spirit, it will guide us, lalo na po sa inyong lingkod. Empower me, O Lord. At kayo po, gamitin niyo po ako bilang instrumento niyo upang may bahagi, maituro po ang inyong salita. Lalo na this 2 months na pag-aaralan po namin about mission. We pray, O Lord, that ang bawat isa ay committed. We pray, O Lord, that this church ay align sa mission niyo po, Panginoon. And we pray na kayo po ang mamagitan sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng inyong knowledge, bigyan niyo po kami ng inyong wisdom to understand your word, to challenge us, to bless us, and encourage us na mas lalo pang kumilala pa po sa inyo, mas lalo pang maglingkod pa po sa inyo, Panginoon. And we pray for this day na turuan niyo po kami. We pray for every one of us. Matuto kaming matuto. At sumunod po sa inyo. Maraming salamat po sa umagang ito, sa tanging pangalan po ng ating Panginoon. Amen at amen. So I entitled God's message is very obvious for me and my house. At dyan po tayo mag-focus. At yan po yung ating pag-aaralan. Sa atin bilang isang mga Pilipino, di ba? Sa pamilya, kung bakit tayo nagtatrabaho is because of our family. Right? Bakit tayo nagsasakripisyo is because of our family. Kung bakit tayo merong pangarap is because of our family. Tama po? It's because of our family. But the question is, that family, that house, God-centered ba? Our family is truly at the center ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Because many homes, many family, for this day, for today,
Di ba? Napaka-successful, napaka-busy, pero hindi bounded. Kaya nangyayari, uwi, trabaho, walang time sa family. Tama po? Doon na tayo nakakain ng sistema ng mundo na ito. Nawawala na yung time natin sa pamilya o sa tahanan po natin. Provided, pero hindi prayerful. Pag malalayo, connected online, pero hindi po spiritually connected. That I hope and I pray ang bawat isa na merong mga pamilya, and I hope and I pray kahit ikaw ang kumbaga nakakilala sa ating Panginoon, I hope this is your desire. As for me and my house, we will serve the Lord. And I hope and I pray na bigyan po natin ng importansya ang pamilya po natin. Because we do believe that the first ministry is family. The beginning of wisdom and discipleship is at home. Tama po? Kaya, kung bakit magiging malakas at matatag ang isang church? Because merong matatag na pamilya. Kung bakit natatransform ang ating community is because merong nakikitang matatag na pamilya. That I hope and I pray tulad ni Joshua, this is not only a simple statement, but this is a declaration na sinasabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Why? It's because doon po nga po, doon sa nasabi po natin, di ba? Nandun na sila sa promised land. Nandun na po sila sa promised land, matanda na si Joshua, and then, yung mga Israelites, yung mga kasama niya, mga kasama niya doon, is na-influence ng mga foreign culture. Kaya nga sabi niya nga po dito, now therefore fear the Lord, serve Him in sincerity and faithfulness, put away the gods of your fathers, serve beyond the river and in the Egypt, and serve the Lord. Kumbaga, hindi lamang na-influence sila ng iba-ibang mga culture, kundi nadala pa nila. Yung culture, yung mga Diyos-Diyosan, kung saan sila nanggaling. And serve the Lord, and if it's evil in your eyes to serve the Lord, sabi yan, ito, challenge niya eh. Kung nakikita mo na mali ito, nakikita mo na hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon, choose this day. Kumbaga, in-elaborate niya, pinaliwanag niya, yung mga naranasan ng mga nila. Nung doon pa lang sa Egypt, hanggang sa wilderness, hanggang nandun sila
sa promised land na binigay sa kanila ng ating Panginoon, na pinaglaban ng ating Panginoon, na doon sila titira, na na-conquer nila yung land na yon, yung promised land na yon. And then, sabi niya, therefore, na nakita niya yung kanyang mga kasama, nakita niya yung kanyang angkan, nakita niya yung kanyang mga tao. Instead na mas lalo pang mag-serve kay God, instead na mas lalo pang kumilala sa Panginoon, instead na mas lalo pang magpuri at pasasalamat sa ating Panginoon, what happened? They serve the other gods. They are not totally surrender the lives sa Diyos. Pinalaya sila doon sa Egypt. Pinakita ng Panginoon, ng Diyos, yung mirakulo, yung gabay niya, yung protection niya, yung kapangyarihan niya. And yet, they failed. That's why, brother and sister in the Lord, if we are truly love our family, if we are truly love our family, can you recite that, as for me and my house? Can you commit to the Lord and declare to the people, as for me and my house? Can you be the light of salt and the salt na napag-aralan natin na nakaraang linggo? Are you a good model of your family? A good example of your family? That's why Joshua said, if you know that this is evil, choose this day. Choose this day whom you will serve, whether the gods of your fathers serve in the region beyond the river, or the gods of Amorites in whose land you dwell. But for Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. This is a personal, this is a commitment, and this is also a declaration ni Joshua. Na even nag-iiba ang landas ng mga kasama niya. Sabi niya, me and my house, we will serve the Lord. Kasi, nag-serve sila, hindi nila totally nag-surrender sa ating Diyos. Hindi nila kayang surrender yung mga kalokohan na ginagawa nila, na dala-dala pa rin po nila. At nakaka-influence pa.
Kaya challenge siya, choose this day. For me and my house, we will serve the Lord. And there are 3 na bagay na pag-aaralan po natin. At dito po tayo iikot. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya, bear with me. At meron din tayong pag-aaralan na ibang mga scripture about sa family. About sa family. Because Joshua is a leader. Right? Joshua siya po ay isang pinuno. Na doon sa mga bagay na yon na kanyang naranasan, sa kanyang nakikita, sa kanyang bayan, ito yung dineclare niya. Di ba? Ito po yung dineclare niya. At yung decision niya is what? Personal. Paano po nasabi natin yan personal? It's because yung word, as for me. Hindi niya kaagad sinabi, notice this, hindi niya sinabi na, my house, my family, we will serve the Lord. But first, ang sinabi niya is, as for me. It is personal na siya muna yung una. Siya yung una na china-challenge niya yung sarili niya sa pagkakilala sa ating Diyos. Hindi niya kaagad sinimulan na about doon sa family niya. Sinimulan niya muna, as for me. China-challenge niya yung sarili niya na kumbaga hindi mo na pamilya. Dapat nakikita sa sarili niya as the leader of the family. And it is what? Personal. It is personal na commitment niya, declaration niya, hindi lamang sa ating Panginoon una at ganun din sa kanyang mga nasasakupan. Ang hirap, sabihin natin, gusto natin na anak natin lumago sa Panginoon, magbasa ng Biblia, pero hindi nakikita sa atin. Ironic. Sasabihin natin sa mga anak natin, bawal yan, pero ginagawa mo. Hipokrito. And then, sinasabi natin, my ministry, my first ministry is my family. Pero hindi tayo nagiging magandang halimbawa. Gusto natin lumago ang pamilya natin. Gusto natin that our family will serve the Lord, and yet you and yourself is not committed. We want our family to know God. We want the family to love God. We want our family to serve God, and yet you and yourself not committed, not wholeheartedly. Hindi kumikilala rin sa Panginoon that you want to serve the Lord, that you know the Lord.
Hindi po pwede na pastor lang ang mature. Pero wala rin magsasabi na lahat ay mature. Lahat po tayo ay nasa process ng maturity. Yung pastor lang, yung leader lang, yung magdi-disciple. Brothers and sisters in the Lord, if you have a family and you are part on that family, baka ikaw yung ginagamit ng Panginoon. Ikaw mismo ang ginagamit ng Panginoon to be the salt and the light sa pamilya mo. Ikaw yung magpapakita. Ikaw yung magtuturo. Ikaw yung magdidisipulo. Nakikita ba sa atin na tayo ay nananalangin? Nakikita ba sa atin na tayo ay naglilingkod? Nakikita ba sa atin na talagang totally that we depend sa ating Diyos? Nakikita ba sa atin na tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon? Sino ba dito nakatapos ng Bible? Praise God. Huwag muna kayo manood ng mga reels, huwag muna kayo magbasa ng mga spiritual books kung hindi nyo pa nababasa ang buong Bible. Baka ma-mislead po kayo. Kasi sa mga reels at sa mga spiritual books na nababasa natin, kung ano lang yung gusto natin, yun lang yung kinakain natin. Pero kung babasahin natin ang buong Bible, malalaman mo paano maging balanse. Madaming paraan para tayo magbasa ng Bible. Multitasking pa nga ang karamihan. That's why sabi nga po ni Paul, challenge niya si Timothy, and this is also a challenge for us sa family. Sabi niya po dito, he must manage his own household well. With all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Na dito diniin din ni Paul about dun sa family. Nabigyang importansya yung pamilya. Kasi kung hindi po natin ma-manage yung family natin, even though there is no perfect family, pero isa sa mga dinidiin ko po dito, how you treat your family. How do you love your family? How do you guide your family? How do you protect your family? If you cannot protect your family, if you cannot love your family, if you cannot guide your family properly, how much more God's church? How much more God's family? Kaya napakahalaga yung pamilya. Napakahalaga na binibigyang importansya at binibigyang diin ang pamilya.
Kumbaga, yung leadership, yung best example is what? Nagsisimula saan? Sa bahay. Hindi yan po sa iba. Sa bahay. Kaya, spiritual leadership at home begins personal devotion to God. Spiritual leadership at home begins with personal devotion to God. That Joshua declared personally to all his people, as for me. That he is the one first na magiging example. That he is the one first na talagang kumikilala sa Diyos. That he is the one first na naglilingkod sa Panginoon. That he is the one na maglilid sa kanyang family. Hindi po ang pastor. Ikaw yung unang pastor ng pamilya mo. Hindi po ang iba. Ikaw mismo yung mangunguna. Ikaw mismo ang magpapakita ng pagmamahal. Ikaw mismo ang magpapakita kung gaano mo kakilala ang Panginoon sa buhay mo. Like Joshua said, as for me. Kaya, spiritual leadership at home begins with what? Personal devotion to God. Brothers and sisters of the Lord, kamusta po kayo? Brothers and sisters of the Lord, baka nabibisi na kayo masyado. Brother and sisters of the Lord, kamusta ang prayer life nyo? Brother and sisters of the Lord, nangunguna ka ba sa pamilya mo para mas lalo silang kumilala sa Panginoon? Nagdi-devotion ka ba? Nalalangin ka ba? Nagiging magandang example ka ba? Hindi mo pwedeng i-lead yung pamilya mo na sabihin natin sa pamilya nyo, mag-devotion tayo kung mismo ikaw hindi nagdi-devotion. That I hope and I pray, sana ganun tayo kay Joshua. He totally surrendered his life. He totally surrendered all those gods and declare as for me. As for me. And he is a good model. Kaya, magiging malinaw yung leadership
ng isang pamilya, sa isang pamilya, kung merong direksyon. Tama? Na merong direksyon. Kaya doon tayo sa pangalawa. The direction of the household. Sabi niya po dito, as for me and my house. Una, nakita po natin yung personal declaration niya. Yung personal devotion niya sa ating Diyos, sa ating Panginoon. And now, yung direction niya is what? Kasama niya yung pamilya niya. Yung focus niya is yung pamilya niya. Right? Kaya tayo naniniwala, ang the first ministry is not the others. The first ministry is the others. Is what? Family. Yung others doon, kasama rin po yung family mo. And that is our Jerusalem. And that is what? Our Jerusalem na sinasabi ni Joshua dito. Hindi lang po siya naging isa, hindi lang po siya sabi, ako lang ang magsaserve sa Panginoon. Hindi. Ang sinabi niya, ako at ang tahanan ko. Even though mahirap, even though na may kanya-kanya na mga desisyon yung ating mga nasa pamilya, but declare this. Panghawakan po natin ito. That someday, makasama ko ang pamilya ko. That someday na paano ako kumilala sa Panginoon, makita ng pamilya ko at ganun din ang pagkakilala nila sa Panginoon. At ganun din na sila po ay kumikilala sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga po in Deuteronomy, di ba? Deuteronomy 6, verses 6 to 7. Na sinabi po dyan, and this word that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk to them and talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. Na pinapakita dito dito sa salita ng ating Panginoon na as for me and my house, yung household, paano natin sila madadala sa ating Panginoon? Paano rin sila nakikilala sa Panginoon? Paano rin sila susunod sa Panginoon? Paano rin sila maglilingkod sa ating Panginoon? Ikaw ang gagamitin niya. At huwag kang susukaw. Ito, kinuman niya sa mga may kinuman niya sa mga family, sa mga household. Teach them diligently. Kasi kung hindi po natin sila tuturuan at gagabayan, iba ang magtuturo sa kanila. Kung hindi po natin binibigyan ng oras ang pamilya natin, iba ang magbibigay ng oras para sa kanila. Maraming mga distraction na sa mundong ito. Marami na nag-i-influence sa mga tao. Marami na ang nagtuturo sa pamilya natin.
And Joshua said, "As for me and my house." And the Bible said in Deuteronomy, "Teach them diligently." Talk with them. Sit with them. Give time for them. Aanin mo ang successful life kung ang inahanap ng pamilya mo ay ang oras mo. Aanin mo ang successful life kung mga anak mo ay iba ang nagtuturo. Iba ang nag-i-influence. At sa pag-i-influence sa kanila, tama ba ang tinuturo nila? Meron ngang isang mga testimony that na yung children, yung batang ito ay kumbaga sinabi ng magulang sa kanya kung bakit ganito ang ginagawa ko to secure your life, to secure your future. But alam mo ang batang ito, hindi yung gusto niya. Ang gusto niya, ikaw. Ang hinahanap niya, yung presensya mo. Yung gabay mo. Yung pagmamahal mo. Kaya hindi ito occasional. Na pag may occasional lang, magsasama-sama. Pag day off lang, tsaka lang magsasama-sama. Hindi po. Kaya sabi niya nga dyan, di ba? You shall teach them diligently. I hope araw-araw. Na nagagabayan natin ang pamilya natin. Araw-araw na nakakausap natin ang pamilya natin. Araw-araw. Na tinuturuan natin ang pamilya natin. And this is intentional. At relational. Kaya maraming mga pamilya broken. It's because nawawala na yung time sa family. Kaya maraming mga anak, mga bata, nagre-rebelde is because naghahanap sila ng mother's figure, naghahanap sila ng father's figure. And as Christian, as a follower of the Lord Jesus Christ, like Joshua, he declared personally that as for me personally, that he devote himself to the Lord, that he is a good example, that he will committed his life to protect his family, to guide his family, to love his family. And as for me and my house, hindi lang siya nag-iisa. Kasama niya ang pamilya niya. Kasama niya ang pamilya niya. Nanalangin po ba kayo
na magkakasama? Nagdi-devotion po ba kayo na magkakasama? Pinapriority nyo ba ang pamilya nyo? Sinasama nyo ba ang pamilya nyo sa gawain ng ating Panginoon? That you will said, "As for me and my house." Kaya it's a challenge for us. Hindi pa po huli ang lahat. It is also a challenge for us na nawa habang hinihintay po natin ang pagdating ng Panginoon, ikaw at pamilya mo ay kumikilala na sa ating Diyos. Ikaw at pamilya mo sumasampalataya sa ating Panginoon. Ikaw at pamilya mo sumusunod na sa ating Panginoon. Ikaw at pamilya mo naglilingkod na sa Panginoon. Dahil ang pamilya, pinagkatiwala rin sa atin ng ating Panginoon. Namamanage ba natin ito? Binibigyan ba natin ito ng value? Puno-protectionan ba natin ito? Napakaganda na laging sinasabi natin, a family that eats together, di ba? Anong next? Grows closer. Meron pang isang mga kataga pa nga, a family that prays together, ano ulit? Stay together. Tama? Kaya I hope and I pray kung talagang binibigyan po natin ng importansya, ng value at ginagabayan natin, pinapakita natin yung devotion natin sa Panginoon, yung pagmamahal natin sa ating Panginoon, ito yung sinasabi ng Panginoon. Iparamdam mo ang pagmamahal ng Panginoon sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa asawa mo, at kung sino ang kasama mo sa tahanan mo. Gabayan mo sila. Ipakita mo kung paano mo tinanggap ang Panginoon, sumampalataya sa Panginoon. Ipakita mo na ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Don't just build na yung pangarap natin sa buhay. Yes, maganda po yan. Pero hindi po yan yung isa sa mga priority natin bilang isang mananampalataya. Na magkaroon ng komportabling buhay ang pamilya. Kundi, mas lalo pa, nandun po ang komportable, maganda po yan. Hindi po yan masama. Pero wag mong kakalimutan, mag-build ng Christ-centered family. Bumuo ng Christ-centered, bumuo ng kumikilala sa Panginoon, bumuo na naglilingkod sa Panginoon. Kaya, a family that eats together grow closer, but a family that prays together grows stronger. The home is not just what? A residence. It is a discipleship center. Hindi lang siya tirahan.
Hindi lang yan pahingahan. Dapat doon nagsisimula yung relationship, doon nagsisimula yung wisdom, doon nagsisimula yung discipleship. Sa bahay, sa pamilya. Sa pamilya. Kaya yung disenyo ng ating Diyos sa tahanan is not just only for a place. Ang disenyo ng tahanan ay disenyo na doon nagsisimula ang lahat ng bagay, ang lahat ng pagtuturo, ang lahat ng pagkakilala natin sa ating Panginoon, ang lahat ng relationship. Sa bawat isa at sa Panginoon. Kaya, the home is not just a residence. It is a discipleship center. Like Joshua said, as for me and my house. Sana ganun din po kayo. Na-challenge niya, nakita niya sa kanyang mga nasasakupan. Ng iba, they are failed sa pagsunod sa Panginoon, pero dineclare niya, challenge niya rin, choose this day. But for me and my house, we will serve the Lord. Kung yung mga nasasakupan niya hindi sumusunod sa Panginoon at sila'y lumayo sa Panginoon, pero ang pamilya ko, pero ako, mananatili sa Kanya. Amen? Kung sila hindi nila surrender yung mga gods nila, yung mga kalokohan nila, pero ako at ang pamilya ko, we will serve the Lord. Mauuna ang sarili mo. Ipakita mo sa sarili mo. At ipakita mo sa pamilya mo. Nakita po natin yung decision ni Joshua. Nakita rin natin yung direction niya, na yung focus niya is what? Yung family niya. Tama po? Yung family niya. Ngayon, makikita po natin yung devotion nila. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Nakita niyo po yung dynamic. Una, sarili niya. And then, pinakita niya sa pamilya niya. And then yung last, sabi niya, we. Hindi na mismo siya lamang, hindi mismo yung pamilya niya lamang, kumbaga sila lamang, kundi sila, buo sila na maglilingkod sa Panginoon. Napakaganda ang isang pamilya na kumikilala sa Panginoon, napakaganda ang isang pamilya na naglilingkod sa Panginoon, napakaganda ang pamilya lumalago sa Panginoon, nagmamahal sa Panginoon.
na napakaganda. Na sila ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi lamang po tayo nag-aalaga ng anak. Nagbi-build up tayo ng future leaders, nagbi-build up po tayo ng future ng mga parents, nagbi-build up po tayo ng future na disipulo ng ating Panginoon. Lagi ko nga sinasabi sa mga speaking engagement about sa mga kabataan, about sa mga school, that I hope someday that this generation, ito talaga yung kikilala sa Panginoon, ito talaga yung susunod sa ating Panginoon, at ito talaga yung magiging leader ng bansa po natin na sila mismo ang mangunguna. Pero hindi nila kaya mag-isa lamang. Kapartner ang pamilya. Kapartner ang mga guro. Para sa mga next generation, na mga future leaders, sila talaga yung tatayo at maglilingkod at magpapakita na meron silang takot sa Panginoon. Kasi kung hindi po tayo ginagabayan ang mga anak, marami ang magtuturo sa kanila. At karamihan, sistema ng mundo. Karamihan, ay sistema ng mundo. The biggest challenge ng isang pamilya, hindi lamang meron siyang mapamana ng ari-arian, kundi may pamana yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Na ipamana na meron silang pagkakilala, meron silang pagsunod, meron silang paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi lamang save yung pamilya natin, kundi may misyon ang pamilya natin. Kaya sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi lang po sila naligtas, may misyon silang gagawin. May paglilingkod silang gagawin. Hindi lamang si Joshua yung maglilingkod, kundi kasama niya yung pamilya niyang naglilingkod. Kaya sabi nga in Judges 2:10, di ba? Kumbaga kung failure tayo na magturo sa isang generation, sino pa? Kaya nawala, naging failure yung nation nila is because walang gumabay sa generation nila. Kaya, brothers and sisters, the Lord, please, turuan natin ang pamilya natin. Please, gabayan po natin, idisipulo po natin ang pamilya natin. Turuan natin sila hindi lamang maging successful sa buhay, turuan natin sila na maglingkod sa Panginoon.
Not just only for the successful, but also in service. Sabi ko nga doon sa mga estudyante, grade 12, sa AMA. Sabi ko sa kanila, kung ano yung mga pangarap mo, yung pangarap mo na gusto mo maging, sana yung pangarap mo makatulong sa kapwa. Pero kung ang pangarap mo para lang sa sarili mo, hindi yan yung layunin. Hindi yan tunay na pangarap. Kung bakit ka nag-aaral, kung bakit ka gusto mo maging ganito, is because para sa iba. Given sa family, given sa kamag-anak, given din sa iba. Hindi lang yan sa atin. Ang layunin yan, makatulong sa iba. Na makatulong sa iba. Kaya, kung tayo naman ay tayo lang yung kumikilala sa ating Panginoon, pero yung yung kapamilya natin ay hindi pa talaga kumilala sa ating Panginoon, baka ikaw ang ginagamit ng Panginoon. And claim na sinasabi ng salita ng Panginoon, pag ikaw ay naligtas, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Ano sabi in Acts? Diba? And they said, believe in the Lord Jesus and you will be saved, and you and your household. Panghawakan po natin yan. At para, kumbaga, maligtas, makakilala ang ating Panginoon, ikaw mismo ang magiging ilaw, gagamitin ng Panginoon, ikaw mismo ang magiging asin na gagamitin ng Panginoon upang ang iyong pamilya ay makakilala. Baka naman, sa bahay pa lang, hindi na tayo gumagawa ng mga responsibilidad natin, and then sinasabi mo, nag-church pa man din yan. Nasisi pa ang simbahan. Sa bahay natin, nagdadabog tayo, and then sinasabi ng magulang natin, kala ko ba tinuturuan ka ng pastor mo? And then gusto natin na sila ay makakilala sa Panginoon. Gusto natin na sila ay maglingkod din sa Panginoon. Gusto natin na sila ay sumampalataya sa Panginoon. Pero sa sarili natin, simpleng gawain, hindi natin kayang gawin. Kaya nasisisi ang simbahan, nasisisi ang pastor. Doon nga sa amin, nung young people ako, talagang dami namin doon sa Pangasinan. And then every Saturday, talaga kami tutulog talaga doon. And that time, talagang nag-overnight din po kami doon. And then, merong isang mga kaibigan namin is kung bakit pala natutulog doon, kung bakit pala nag-i-stay doon para hindi sila maghugas doon sa kanilang tahanan. Para hindi sila mautusan ng kanilang mga magulang. And later on, pumunta doon yung magulang, and then sinabi niya sa pastor, Pastor, kung bakit lang naman nandirito yan para makaiwas sa gawain sa bahay. And nagulat kami nung bagay na yun. And then yun nga, tinuruan niya.
Kinausap niya yung kabataan na ito. Na minsan, ini-excuse pa yung simbahan pero sa iba naman pupunta. Kaya mga kabataan, kung talagang desire nyo na yung pamilya mo ay makakilala rin sa Panginoon tulad ng pagkakilala mo, magsisimula rin yan sa inyo. Na masasabi natin, as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Ganon din sa Timothy. Diba? Paano nakakilala si Timothy? Sabi ni Paul, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Diba? Yung pagkakilala nila sa ating Panginoon, na unang kumilala sa Panginoon, yung kanyang grandmother. And then pangalawa na kumilala sa Panginoon, yung kanyang mother. And then sinabi niya, I assure, dahil itong lola mo, itong nanay mo, ay kumilala sa Panginoon, ikaw din. Kumbaga, napapasa nila, natuturo nila yung paano sila sumampalataya sa Panginoon, na naglilingkod sila sa ating Panginoon. Generation by generation. Kasi kung hindi natin maturo yan sa next generation, wala na magtuturo, mundo ang magtuturo. And then magsisisi na lang tayo ang pasaway ng mga anak natin. Bakit ganon mag-isip ang mga anak natin? Kasi may kulang. Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. He will not depart from it. Kaya, a God-centered family exists. Not for itself, but what? To serve the Lord together. To serve the Lord together. Hindi naman perfect ang family. Pero hindi tayo dapat mawalan at kumibab sa pamilya natin. Ipakita natin na ikaw mismo, tayo mismo, ay kumikilala rin sa Diyos. Ipakita natin na ikaw mismo, tayo mismo, ay naglilingkod sa Diyos. Huwag kang susuko.
hindi ka lang nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka rin nag-iisa. Kasama mo ang pamilya mo. Huwag kang susuko. Dahil pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon ang pamilya mo. Kaya huwag kang susuko. Na masasabi ni Joshua, tulad ni Joshua, palala ng palala yung nakikita niya sa paligid. Marami ng mga maling mga katuruan, marami na nagpe-persuade, marami na nag-i-influensa sa bayan niya. Pero sinabi niya, the public declaration and devotion niya, as for me, magsisimula yan sa'yo. And my house, may ipapakita mo sa pamilya mo. We will serve the Lord. Hindi ka na nag-iisa. Kasama mo ang pamilya mo. Amen? Amen po ba? I hope yun din po yung desire natin. I hope yun din po yung pinangahawakan natin. I hope na talagang ministry po natin, yung first ministry natin is what? Family natin. Kaya, your family is your what? First ministry. Don't just raise a good family. Raise a godly family, a legacy that serves the Lord. Amen? Amen po ba? A legacy na naglilingkod. Kasama natin ang pamilya po natin. Na yung unang ministry natin, pamilya po natin. Minsan, mahirap tanggapin kung tutuusin na merong mga tao na inuuna pa ang iba kaysa ang pamilya. Mas mabait pa sa iba kaysa sa pamilya. Hindi yan yung disenyo ng ating Panginoon sa isang pamilya. Nagpamilya ka pa kung ganyan yung prinsipyo mo. Kahit si Abraham na sumunod sa ating Diyos, kasama niya ang kanyang pamilya. Kaya huwag kang susuko. Huwag tayong susuko. Totoo na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Hindi natin kontrolado ang ekonomiya, hindi natin kontrolado ang sistema ng mundo, hindi natin kontrolado ang future ng bansa po natin. Pero may isang bagay na dapat pinipili po natin. Ang pamilya po natin. Ang pamilya po natin. May isang bagay na dapat nating unang paglingkuran. Ang pamilya po natin. May isang bagay na dapat natin mahalin. Ang pamilya po natin. Kasama po sila sa others.
Kasama po sila doon sa love your neighbor. Sila yung Jerusalem natin. Sila yung unang mission po natin. Sila yung unang ministry natin. Si Joshua, hindi niya binago ang buong bansa niya. Pero ginawa niya, ang pinakamahalaga na ginawa niya, at malinaw sa napag-aralan po natin, nanindigan siya. Nanindigan siya na sinasabi diyan, di ba? Na kahit yung iba ay hindi na naglilingkod sa Panginoon, nanindigan siya. Kaya sabi niya, di lamang siya declaration decision at challenge niya rin yung kanyang mga nasasakupan. Choose this day. Choose this day. It is personal, it is intentional, it is missional. Choose this day as for me, this is personal. And my house, this is intentional. And we will serve the Lord, this is missional. Kaya mga kapatid, sa panahon ngayon, huwag tayo magpalamon sa kabisihan. Huwag tayo magpalamon sa pressure ng buhay, sa distraction ng mundo na ito. Kaya ngayong umaga, sana hindi nagtatapos ang mensahe na ito. Sana magsimula tayong manindigan. Magsimula tayo na manindigan. Na yung pamilya mo ay una mong ministeryo. Protectionan mo ang pamilya mo. Pahalagahan mo ang pamilya mo. Ipakilala mo si Kristo sa pamilya mo. Manindigan ka. Para hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang pamilya mo. Kaya huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Manindigan tayo sa Panginoon. Kilalanin natin ng tunay ang Panginoon. Ipakita natin ang tunay na pagmamahal. Hindi ang sarili mo, kundi ang pagmamahal ng Diyos. Ipakita mo, buhay ang Panginoon sa buhay mo. Kung meron man na mga Diyos-Diyosan na hindi pa natin na nasusurrender sa Panginoon,
manindigan ka na. Kung meron man na hadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon, para ikaw ay lumago personally, para maipakita mo ang tunay na pananampalataya sa pamilya mo, manindigan ka. At nawa, sa araw na ito, hindi lang information yung ating napag-aralan. Sana baguhin tayo ng Panginoon. Sana gamitin tayo ng Panginoon ng tama. Sana tunay ang pananampalataya natin. Tunay na buhay talaga ang Panginoon natin sa buhay natin. At manindigan ka. Tulad ni Joshua, di ba? Choose for this day. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? We will serve the Lord. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Father, salamat po muli sa oras na ito. We are thankful, O Lord, for your word. We thank you, O Lord, for your challenge at reminder po sa amin, Panginoon. And we pray, O Lord, na tulungan niyo po kami, na talagang baguhin niyo, tulungan niyo po talaga kami na mas lalo pang kumilala pa po sa inyo, tulungan niyo po kami na talagang sumunod po talaga totally sa inyo, at tulungan niyo rin po kami na nawa ay gamitin nyo para sa inyong kalatian ng tama, Panginoon. At may pakita po namin ito, una sa pamilya namin. May padama po namin ito, una sa pamilya namin. At masunod po namin ito kasama ang pamilya namin. And we pray, O Lord, sa lahat na nandirito at sa lahat na nasa online. We pray, Lord, na hindi dito dapat nagtatapos. We pray, O Lord, na dapat kami manindigan tulad ni Joshua. Dapat kami nanindigan tulad ni Joshua na siya mismo ay kumikilala sa iyo. Siya mismo ay binabago mo. At siya mismo yung ginagamit mo para maipakita, maipadama sa pamilya niya. Na yung pamilya niya ay binabago mo, ginagamit mo para sa inyong kalatian. Nanawa masasabi namin tulad ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord hanggang
sa pagdating niyo po, Panginoon. Lord, we pray, Lord, for this family. We pray, Lord, for our parents na nandirito ngayon. Lord, we ask, Lord, for your guidance. We ask, Lord, for your Holy Spirit. We ask, Lord, for your guidance sa buhay po nila. And we pray, O Lord, sa mga kabataan na nandirito, Panginoon. We pray, Lord, na manindigan din sila na sila ay kumilala din po sa inyo upang ang kanilang pamilya ay may madala rin po sa inyong trono ng inyong biyaya, sa inyong paanan, Panginoon. At balang araw, kikilala sila sa inyo at balang araw ay maglilingkod din po sila na magkakasama. Nanawa, ang misyon po namin, hindi lamang sa campus, ang misyon din po namin, ang pamilya namin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa bawat isa.